Hello! Sa video natin ngayon ay pagpatuloy natin ang pagtalakay pa rin sa iba't ibang mga aggravating circumstances na nakapaloob sa Article 14 ng ating Revised Penal Code. So nakaraang nating mga videos sa paragraphs 2, 3, and 4 ay natalakay na natin ang naka-enumerate from paragraphs 1 hanggang 9. So ngayon, itutuloy naman natin ang pagtalakay sa naka-enumerate na aggravating circumstances na paloob naman sa paragraphs 10 hanggang 12. Okay? So sa paragraph 12 or yung 12 sa paragraph 10 or yung naka-enumerate sa paragraph 10 ng Article 14 ng ating Revised Penal Code, ang sinasabi ay ganito: that the offender has been previously punished for an offense to which the law attaches an equal or greater penalty, or for two or more crimes to which it attaches a lighter penalty. So ito, nagiging aggravating circumstance nito. Magkaiba naman to sa article or sa paragraph 9, kasi doon sa paragraph 9 ang ating tinalakay doon is yung recidivist. Ang tinutukoy doon sa paragraph 9 na natalakay natin nung nakaraang video, ang ibig sabihin ng recidivist, yung parang nag-specialize yung akusado ng krimen. Kasi bago siya na convict doon sa krimen na kasalukuyang krimen na nagawa niya, mayroon na siyang previous conviction ng krimen din na nakapaloob sa parehong title ng Revised Penal Code. Di ba? Natandaan niyo yun? Yun yung ibig sabihin ng recidivist. So parang nag-specialize ng krimen yung isang akusado dahil na-convict na siya dati ng isang krimen na nakapaloob sa parehong title ng Revised Penal Code, tapos ngayon sa kasulukuyan naman na-convict na naman siya ng panibagong krimen naman na napaloob din sa the same title ng Revised Penal Code. Kagaya nung binigay natin ng example na halimbawa, dati naparusahan na siya ng krimeng theft, pagnanakaw, crimes against property, under yun sa crimes against property. Tapos sa kasalukuyan, na-convict na naman yung akusado ng isang robbery naman, parehong crime against property. So recidivist ang tawag doon, kaya nagiging aggravating siya. Dito naman sa paragraph 10, ang sinasabi naman that the person has been previously punished for an offense to which the law attaches an equal or greater penalty. So dito naman, hindi kailangan dito, hindi required dito na nasa the same title kahit anong krimen. Ang tinitingnan naman dito yung penalty. So yung penalty, kahit sa ibang title ng Revised Penal Code or kahit ibang krimen yung nagawa niya, pero yung parusa doon sa dati niyang krimen ay katumbas din sa parusa ng kasalukuyan niyang krimen na gawa, or mas malaki pa doon sa yung dati niyang krimen ay mas malaki pa ang penalty kaysa kasalukuyan niyang nagawang krimen. So, ang tawag naman dito yung habitual delinquent. Yung paulit-ulit na lang na gumawa ng krimen ng isang akusado. Kasi dati, bago pa man siya makonvict, nung makonvict siya sa kasalukuyang krimen niya nagawa niya, halimbawa, ay previously na-convict na rin siya, naparusahan na rin siya ng krimen ng may parusa na katumbas doon sa kasalukuyan niyang krimen na gawa, or mas malaki ang parusa doon sa dati niyang krimen kaysa kasalukuyan niyang krimen na nagawa. So ito yung tinatawag na habitual delinquent. So ang kaibahan nito sa recidivist ay hindi ito kailangang napaloob sa parehong title ng Revised Penal Code. Kahit anong krimen ito, ang tinitingnan naman dito yung penalty. So, nagiging habitual na, paulit-ulit na yung nagiging habit na niya yung paggawa ng krimen. Kasi dati nakagawa na siya ng krimen na may penalty na katumbas nung nagawa niyang kasalukuyang krimen, or mas malaki pa yung penalty doon sa kasalukuyan ng nagawang krimen, pero umulit pa rin siya. Kumbaga, hindi na siya na-reform. Kasi hindi na siya nagbago, kasi kahit naparusahan na siya ng dating krimen na katumbas nung ang sentensya ay katumbas nung kasalukuyan niyang nagawang krimen or mas malaki pa, pero umulit na naman siya. So ibig sabihin habitual delinquent na siya, hindi na siya
nagbago kahit naparusahan na siya ng parehong penalty or mas malaking penalty dati, umulit na naman ng krimen na ganun pa rin ang penalty, katumbas ng penalty, or mas malaki yung penalty dati. So dito hindi kailangan na under the same title ng revised penal code, ang tinitingnan naman dito yung penalty. So kahit ibang krimen yung nagawa niya dati, pero yung penalty naman dati ay katumbas nung penalty nung kasulukuyan niyang krimen na nagawa, or mas malaki ang penalty nung dati niyang krimen kaysa kasalukuyan niyang nagawang krimen, nagiging habitual delinquent siya. Kaya nagiging aggravating circumstance to dahil nagpakita ito ng pagiging hindi kayang reformahin yung akusado. Kasi nga kahit naparusahan na siya ng dating krimen, umulit na naman ng krimen na may pareho rin ang bigat ng parusa, or mas mababa ng kaunti kaysa parusa nung nagawa niya dati. So habitual delinquency, yan ang tawag dito, kaya nagiging aggravating circumstance niya. So ang isa naman, or for 2 or more crimes to which it attaches a lighter penalty. So kumbaga naparusahan na siya ng dating krimen na yung penalty ay mas mababa, 2 or more, 2 beses siyang naparusahan na ng krimen ng penalty na mas mababa ang penalty, pero ngayon nung gumawa naman siya ng panibagong krimen, mas malaki yung penalty kaysa dating niyang nagawang mga krimen. So ang tawag naman dito is reiteration. Paulit-ulit na lang siyang gumawa ng krimen. So dati naparusahan na siya ng 2 krimen or higit pa, nakagawa na siya ng 2 krimen o higit pa, na mas mababa ang penalty kaysa kasalukuyan naman niyang nagawang krimen. So ang requirement naman dito, dapat yung mga krimen na nagawa niya dito, at least 2 or more na mga krimen na nagawa niya previously, ay mas mababa yung penalty kaysa kasalukuyan niyang nagawang penalty. Kasi kung mas malaki yung penalty na nagawa niya dati or katumbas ng penalty, hindi yan reiteration kundi habitual delinquency yan. Pero kung mas mababa ang penalty, yung 2 krimen, at least 2 or more crimes na nagawa niya previously, mas mababa ang penalty kaysa kasalukuyan niyang krimen, yan yung tinatawag na reiteration. So dapat naparusahan na rin siya ng 2 krimen or higit pa na mas mababa ang penalty dati kaysa kasalukuyan niyang ginawang krimen. Kasi kapag ganun ang nangyayari, ibig sabihin hindi rin nagpapakita ito ng reformation doon sa akusado. Kasi kahit na nakatikim na siya ng parusa, nakatikim na siya ng hirap ng buhay sa kulungan, dahil at least naparusahan na siya ng mas bagaan na penalty, pero hindi siya nadadala. Ngayon, gumawa pa siya ng mas malala pang krimen kaysa dati niyang nagawang krimen. So, ibig sabihin, walang reform. Kahit nakatikim na siya ng hirap ng buhay sa kulungan, umulit pa rin. So, reiteration ang tawag diyan sa Spanish. Kaya, nagiging aggravating circumstance din siya. So, again, hindi na necessarily na parehong krimen. Kahit anong krimen pa yan, basta ang penalty tiningnan. Kung mas mababa yung penalty nung 2 o higit pang krimen na nagawa niya dati, kaysa kasalukuyan naman niyang nagawang krimen, yan yung tinatawag na reiteration. So, dapat mas mababa yung krimen. Kasi kung mas mataas or katumbas ng penalty doon sa krimen, hindi yan reiteration, kundi yung habitual delinquency yan. So, dito, kailangan yung panibagong krimen na nagawa niya, mas mataas yung penalty kaysa dating 2 o higit pa na krimen na nagawa niya dati. Tapos, kailangan naparusahan na siya doon sa nasintensyahan siya doon sa mga mababang penalty na mga krimen na nagawa niya dati. Yung bang nakatikim na siya ng sentensya, parusa, pero hindi pa rin siya nadala, umulit na naman ng mas matindi pang krimen. Kaya nagiging aggravating circumstance din ito, kasi nagpapakita ito ng katigasan ng ulo o kawalan ng pagpapakita na na-reform siya kahit na sentensyahan na siya dati. So yun yung ibig sabihin ng paragraph na ito. Yung habitual delinquency at saka reiteration. So, ang nakapaloob naman sa paragraph 11,
that the crime be committed in consideration of a price, reward, or promise. So dito, mayroong gumawa ng krimen na in consideration of a price. So madalas natin narinig ito, yung mga krimen ng pagpatay, di ba? Yung nag-hire ng killer, yung hired gunman. So binabayaran yung tao na para patayin ng isang tao. Pero dito, alam nyo sa isang krimen, dito sa sa participation sa ating revised penal code or sa ating criminal system, mayroong ang isang akusado ay pinaparusahan sa degree ng kanyang participation. So mayroong iba't ibang participation. Yung principal, yun yung talagang actually na nag-participate sa krimen or actually na may involvement sa krimen. Ang degree of participation ng isang akusado sa isang krimen ay mayroong principal, mayroong accomplice, at saka mayroong accessory. So tatlo yan ang degree of participation. Ang pinakamataas na degree of participation yung principal. Ang sumunod sa principal yung accomplice. Ang pinakamababa ang participation yung accessory to the crime. Pero sa principal, mayroon ding tatlong klase ng principal. Mayroong principal by direct participation. Ito yung principal by direct participation. Siya yung taong actually na gumawa sa krimen. Kung halimbawa, krimen ng pagpatay, pagpalagay natin, yung taong pumatay mismo sa biktima, siya yung principal by direct participation. Meron namang principal by inducement. Ano ba itong principal by inducement? Yung principal by inducement, siya yung taong nag-udyok sa tao na gawin ng isang krimen. Halimbawa, doon sa krimeng pagpatay, di ba yung sinasabi natin na nagbibigay ng suhol, yung taong nagbibigay ng reward o halimbawang nag-utos sa isang tao, gun for hire. Ang taong nag-utos sa isang gun for hire na patayin ng isang tao para, at saka siya yung nagbabayad ng suhol, siya yung nagbibigay ng pera, siya yung principal by inducement. So direct principal pa rin siya. Ang kanyang participation ay principal by inducement naman. Siya yung nag-uudyok doon sa tao, doon sa direct participant na gawin ang isang krimen. Tapos ang pangatlo naman, principal by indispensable cooperation. Ibig sabihin ng principal by indispensable cooperation, siya yung kasama sa krimen na yung participate or yung cooperation niya doon sa krimen ay sobrang importante, indispensable na kung wala yung cooperation niya, hindi maisagawa yung krimen. So, yun yung ibig sabihin ng principal by indispensable cooperation. So, dito, sa paragraph na ito, that the crime be committed in consideration of a price, reward, or promise. So, kung halimbawa ang krimen ay pagpatay, tapos yung pagsagawa ng pagpatay sa pamamagitan ng isang gun for hire. Ibig sabihin, mayroong taong sinuhulan para patayin ang biktima. So, yung taong sinuhulan, yung actual na taong pumatay, siya yung principal by direct participation. Tapos, yung nangnuhol naman sa kanya, principal din by direct cooperation. So, by inducement. So, dalawa sila actually na pwedeng parusahan dito ng or makakasuhan ng krimeng murder. Halimbawa, yung taong aktual na pumatay at yung taong nanunuhol. Pareho silang kasuhan ng murder, pareho silang principal suspects or principally charged ng murder dahil yung isa by direct participation at yung isa naman ay by inducement. So, parehong magiging aggravating sa kanila ito. Yung pagtanggap ng suhol ay magiging aggravating doon sa principal by direct participation, yung taong aktual na pumatay. At yung pagbibigay naman ng suhol, yung suspect naman by inducement, principal by inducement, magiging aggravating din sa kanya itong pagbibigay naman niya ng pera doon sa direct participant, doon sa gun for hire. So,
Yun yung magiging aggravating pareho sa kanilang pareho yon. At pareho silang ma-charge ng crime ng murder kasi pareho silang principal ang participation by direct participation at by inducement. At pareho ding magiging aggravating sa kanila itong reward, price, or promise. So, yun ang ibig sabihin ng aggravating circumstances na ito. So, yan po ang nakapaloob sa paragraph 11 ng Article 14 ng Revised Penal Code. So, dito naman, ang nakapaloob naman sa paragraph 12, that the crime be committed by means of inundation, fire, poison, explosion, stranding of a vessel, or intentional damage thereto, derailment of a locomotive, or the use of other artifice involving greater waste and ruin. So dito, that the crime be committed by means of inundation, pinabahaan. So nagpabaha ng malaking tubig, or by fire, nagsusunog ng lason, ng explosion, pampasabog, stranding of a vessel, intentional damage dito, yung ini-strand yung isang barko, or sinidyang sirain, derailment of a locomotive. So, nagiging aggravating circumstance ang lahat ng mga ito dahil nag-involve ito ng napakalaking distraction. So, gumawa ang krimen sa pamamagitan ng paggamit ng mga paraan na nag-cause ng napakalaking distraction. Biruin mo, nagpabaha, nagsunog, nagpasabog. So, kaya magiging aggravating circumstance siya. So, dito sa mayroon dito nakalagay by fire sa pamagitan ng sunog. So, dapat ninyong matandaan na yung pagsagawa ng krimen sa pamamagitan ng sunog ay yung pagsunog mismo ay mayroon ding is a crime itself. Yan yung tinatawag na arson. So, malaking mabigat na krimen yan, yung arson, yung pagpanununog. So, kung halimbawang ang krimen ay pagpatay. So, kung halimbawang ang tao ay pinatay sa pamagitan ng pagsunog, ang magiging krimen niya, hindi dalawa ang magiging krimen niya. Kasi wala tayong krimen na murder by arson. Walang ganon. Isa lang ang magiging krimen nun. Kung halimbawang ang pagpatay, pinatay ang siyang tao sa pamagitan ng pagsunog sa kanya, sinadya siyang patayin. At ang ginamit na pagpatay ay apoy, sinunog siya. Kung halimbawang alam ng isang taong gustong pumatay na nandoon yung papatayin niya, magiging biktima niya sa loob ng isang bahay. Ang ginawa niya, para mamatay yung tao, sinunog niya yung bahay. Halimbawa, ang magiging krimen niya doon, hindi arson, murder. Kasi, ang intensyon niya ay sunugin, ay patayin yung tao doon sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa niya, sinunog niya. So, murder ang kaso niya doon, hindi arson. Pero kung halimbawa, ang intensyon ng tao halimbawa ay gusto niyang sunugin yung isang bahay dahil galit siya sa may-ari doon. Pero wala naman siyang intensyon na patayin halimbawa yung may-ari ng bahay. So, ang gusto lang niya sunugin yung bahay. So, nagkataon lang na yung hindi niya alam na nandoon pala sa loob yung may-ari ng bahay. Pagpalagay natin, hindi alam nung akusado or nung accused na nandoon sa loob ng bahay yung may-ari ng bahay na gusto niyang sunugin. So, nung sinunog niya yung bahay, namatay. Siyempre, yung may-ari ng bahay na nandoon sa loob, pero hindi alam nung ano yon. Ang magiging kaso niya doon, hindi arson with murder, arson lang. Kasi, hindi niya intensyon na patayin yung tao, kundi ang intensyon niya is sunugin yung bahay. Kaya arson lang ang maging kaso niya. Walang kasong arson with murder. So, yung krimen na yan, kasi meron kasi tayong crime na yung pagsunog, itong ano yan. So, hindi na magiging aggravating circumstance yung fire diyan. Kung halimbawang arson ang ikakaso sa'yo. So, kung halimbawang kinasuhan ng, kung halimbawa ang intensyon ay pagpatay, at ang ginamit sa pagpatay ay sinunog, murder lang ang kaso. Wala nang kasong arson.
Pero kung halimbawa ang intensyon ay sunugin ang bahay, hindi intentional na patayin yung taong nandoon sa loob dahil hindi alam halimbawa nung taong nanununog ng bahay na mayroong tao doon sa loob, wala siyang hindi yon arson with homicide or arson with murder with arson with murder, kundi arson lang ang magiging kaso niya. So yan yung mga isa sa mga technical na aspeto diyan pagdating sa paragraph na ito. So yung Article 12 nagiging aggravating yan dahil it involves distraction kasi. Kasi yung paraan na ginamit sa pagkrimen, pinabahaan, sinunog, lason, pasabog, stranding of a vessel. So, nag-derail ng isang train. Napakalaking distraction yan. It involves so much distraction kaya nagiging aggravating circumstance yan. So yan po ang nakapaloob sa paragraphs 10 hanggang 12 ng Article 14 ng ating Revised Penal Code. So sa susunod naman nating video, tatalakayin pa natin ang mga iba pang aggravating circumstances na naka-enumerate pa rin sa Article 14 ng ating Revised Penal Code.